Kapatid? Yes, the Lord is good. Purihin ang Panginoon. Nakakatuwa pong panoorin ng mga bata. Nawa, mga magulang, patuloy po natin silang i-usher, kumbaga, sa napakainang na buhay na kasama ang Diyos. Nasa sa atin po yun. Tayo po ang may responsibilidad sa atin pong mga anak. Hindi po may bibigay ng sanlibutan yun. Gaano man nakikita natin masigla, mayaman, o masaya ang sanlibutan, hindi po nito kayang ibigay yung buhay na ganap sa ating po mga anak. So tayo po, tinuturuan po tayo. Tayong mga magulang, tinuturuan po tayo sa church, natututo po tayo. At ang natututunan po natin ay responsibilidad po natin i-transfer sa ating pong mga anak na dapat lalaki sila na talagang mararanasan nila ang pinagdusahang buhay, pinaghirapang buhay ng ating Panginoon. Tayo po ang may responsibility noon. Alam ko pong mahirap magpalaki ng mga bata. Meron po akong 3 niyan. Although nakaraos na kami sa pagpapalaki ng mga bata. Mahirap po. Pero hindi ibig sabihin na susuko tayo sa kahirapan ng pagpapalaki kung nakikita natin parang hindi nagbabago ang mga bata. Mga bata po yan. Wala po yung nalalaman. Tayo po ang may alam. Kaya hindi po tayo ang susuko sa kanila. Tayo po ang patuloy na magtataguyod at magtuturo sa kanila. Mahirap pong palakihin ng isang kagaya ni Miguel. alam po na mga ano yan. Nung maliit pa si Miguel, terror po yan sa church. Madalas sinusumbong yan ng mga bata. Ate May, si Miguel. Kuya Don, si Miguel. Yan, si Bia. Ano yan? Nabubuli yan ni Miguel ng mga bata pa. Kaya gumaganti po yan sa akin ngayon, si Bia, binubuli po niya. Hindi po, ano na. Joke lang. So yun po. Tayo po bilang mga magulang, mga kapatid, masisiyahan tayo pag nakikita natin yung mga bata. Lalo na yung nasa gitna kaninong anak ko. Yung merong bag na kulay puti. Mula sa simula hanggang wakas. Di niya alam ang kanta. Pero tumulong siya sa paanong paraan. Diba? Pati yung ulo niya. Diba? Pag nakikita natin na gano'n, natutuwa tayo. So, piliin natin mga magulang. Pagtsagaan natin. Piliin natin na magkaroon yung ating mga anak ng isang kultura na makapagbibigay kaluwalhatian sa Diyos. Purihin po natin ang Panginoon. Palakpakan po natin siya. Yeah. Kaya po, nagpapagal din ang church. Lalo na yung Sunday School Department, naturuan po yung mga bata. Naghahanda po sila. Suportahan din po natin sila sa pagtuturo sa inyo pong mga anak. So dahil po, ang pinagpapatuloy po natin unawain o pag-aralan na yung buhay po ni Joseph. So, tayo po ay nabibless, maging po sa mga inaawit po natin. Ano yung inaawit natin sa kanina? Yung wala kang katulan. Magpakailanman ang Diyos ay walang katulad. O ang Diyos po natin, ang Kanya pong plano at ang Kanya pong mga ways ay interconnected sa kung ano ang Kanyang purpose sa dulo. So huwag kang mawawalan ng pag-asa. Hindi po nagbabago ang isip, ang plano ng Diyos, ang Kanyang mga layunin sa kung ano man ang dinaranas mo sa araw-araw. Constant po yung Kanyang plano. Kung anong diniklara niyang ikaw o future patungkol sa iyo, hindi po magbabago yun.
Yan, pinapag-aralan natin yung buhay ni Joseph. Maaaring dadaan ka sa mga pagsubok, sa mga sufferings ng buhay, sa mga afflictions, sa mga problema, but take heart. Tandaan mo, kapatid. Hindi magbabago yung dulo mo. Yun na yun. Fix na yun. Okay? Kaya sinasabi natin, dapat yun ang tumatakbo sa isip natin. Huwag tayong malulungkot na ang kalagayan natin ngayon ay parang unfavorable. Parang walang justice. Huwag tayong malulungkot. Ang magdadala sa ating motivation para magpatuloy sa pananampalataya is the truth. Knowing the truth that our future in Christ is fixed already. Secure. Okay? At dadaan ka dito para ihanda ka ng Lord para doon. Kaya ng pinag-aaralan natin kay Joseph. Okay? So mga kapatid, I encouraging you na tayo magpatuloy, na makinig, mag-aral, mag-meditate ng kung anong mga pamamaraan, katotohanan ng Diyos para magkakaroon po tayo ng kalakasan sa ating pong pananampalataya. Okay, pinagpapatuloy po natin ang buhay po ni Joseph. Ngayon po ay ika-anim na linggo patungkol po sa istorya ng buhay ni Joseph. Last week, pinag-aralan natin na nakasampa na si Joseph dun sa prominence. Okay? After 17 long years of sufferings, 17 pala siya nagsimula sa kanyang sufferings. After 13 kasi 30 years old si Joseph. After 13 years of sufferings, nakasampa na si Joseph, magsisimula na siya sa pangako ng Diyos sa kanya nang siya ay teenager pa lamang. Okay? At ngayon po, tutunghayan natin mga kapatid, ang panahon na itinakda ng Lord na mag-meet na. Magkikita ng muli si Joseph at ang mga kapatid niya na nagbenta sa kanya. Okay? Ang panahon po na ito mga kapatid, si Joseph po dito ay, kailan siya nagsimula na maging second in command sa Egypt? Ilang taon siya? 30 years old. Okay? Young people, tandaan niyo yung mga detalye na yun. Kasi pag nagbabasa kayo ng Biblia, akala nyo, madali lang lumilipas ang panahon. Kaya hindi nyo nararamdaman yung bigat ng pangyayari. Pero pag alam niyo yung detalye, mga kapatid, nakikita nyo, ganun pala kahaba nagdusa si Joseph. Ganun pala siya kahaba nagtiis. Ito pala yung mga dinaanan niya. So nakikita niyo yung bigat ng sitwasyon at kung paano ang Diyos ay itinawid si Joseph sa napakahirap na sitwasyon na kanyang pinagdaanan. Okay, nagsimula si Joseph, 30 years old. Ngayon, pag-aaralan natin, lumipas na uli ang 9 na taon buhat ng si Joseph ay ilagay ng Diyos sa prominence. So, ang edad ni Joseph ngayon, yung people, ilan na? 39. Okay? 39 years old. So, i-skip natin yung panahon ng kasaganaan ng Egypt. Kasi hindi niya makikita doon ang kanyang mga kapatid sa kasaganaan. Okay? Masagana ang Egypt, masagana din yung kanugnog na bayan o bansa ng Egypto. So Joseph now is 39 years old. Okay? At dumating na yung interpretasyon ni Joseph, nagkatotoo na yung interpretasyon ni Joseph na after 7 years of plenty, kasunod nito ay 7 years of famine. Severe famine. Matinding pagkagutom na darating. Bakit? Dahil mawawalan ng kakainin. Masisira ang mga crops. Okay?
the famine that Joseph had spoken about in Pharaoh's dream. Tandaan natin pagyari ng 7 years, 2 taon muna uli ang lumipas bago naramdaman ang famine. Okay? Imagine 39 years old si Joseph nung nagsimula plenty ng Egypt. 7 years of plenty, 7 years of famine. So nung natapos na yung plenty, hindi na naramdaman ang matinding, ang severe famine sa loob muna ng 2 taon. Kaya 9 na taon ang hinintay bago ma-meet ni Joseph ang kanyang mga kapatid. Ibig sabihin, nagkaubusan na ngayon sa buong mundo. Okay lang makita niyo yung ano na yun, yung detalye na yun. So nagkaubusan na. Lahat ng nakatao ng mga tao sa loob ng 2 taon, ubos na. At ngarap na sila. Hindi na nila alam kung anong kanilang gagawin. But the kingdom of Egypt, yung imperyo ng Egypt, ay nakahanda. Dahil nandun si Joseph. Dahil ang wisdom ng Diyos ay binigay kay Joseph. So nakahanda siya. So the famine that Joseph had spoken about in Pharaoh's dream 7 years ago now came to pass. Nandiyan na. Famine was catastrophic. Alam niyo yung catastrophic? Famine was catastrophic in ancient times. Talagang matindi siya. Almost perfect conditions and perfect climate, perfect weather were needed to produce good crops. Okay, dahil ang tao noong unang panahon ay wala pang technology na kagaya ng panahon natin ngayon. So ang mga tao noong panahon na yon ay umaasa lang sa natural gift na binibigay ng Diyos. Kung maganda ang panahon, kung maganda ang ulan, maganda ang ani. Ganun lang. Doon lang sila umaasa. Ganun sila for 7 years. Pero natapos yung magandang kondisyon, natapos yung magandang klima na yon. Walang mga chemicals, fertilizers, and pesticides during those days. The agriculture totally dependent upon natural weather conditions. So, failure to produce good harvest because of natural disasters can cause lack of food supply and eventually can cause great hunger and famine. Okay? So tapos na yung kasaganahan, 2 taon na lumipas, wala na pong kakainin ang mga tao. But because of God's wisdom, Joseph was prepared for this severe famine. Kaya nga napunta siya sa prominence. Kaya ibinigay ng Pharaoh ang seat ng authority, ng kapangyarihan, para dito sa purpose na ito. Tandaan natin. Kaya kung hindi mangyayari ang famine na ito, immediately tanggal na kaagad si Joseph sa kanyang posisyon. Dahil dito sa famine na ito, kaya si Joseph ay nasa prominent position. So without God's intervention, the Egyptian nation and the ancient world would have crumbled during those days of famine. 7 years. Okay? Pero dito, parang 5 years na lang. Kasi siyempre, ang mga tao, nagre-reserve din sila, pero tapos na lahat ng kanilang, ubos na lahat ng kanilang reserve. Pero meron pang 5 years na famine. Okay. Anong inipon nila Joseph? Grains, di ba? Ang inipon nila Joseph, grains. Kasi ako, nagre-research ako. 7 years. Kaya bang iniisip ko, baka nilalagyan ko ng curiosity yung sinasabi ng Bible. 7 years, kaya bang ipunin ang grains na hindi mabubulok for 7 years? Inisip ko rin yun. Para naman maging tumpak
na mai-report, masasabi, maituturo sa atin. Tumpak yung nakapag-ipon talaga sila ng kakainin nila for 7 years. Okay? So, ang inipon nila ay grains. Grains was so valuable during those days because as food source, it was universal and used in nearly everything eaten. Sa tinapay, ginagawang tawag dito, harina at lahat, yun ang ginagamit. It could be dried, yung grains, tignan nyo, it could be dried and stored much longer than any vegetables, any meat, any meat products. Kasi yung mga yung tumatagal lang ng ilang panahon. Nakita ko, nung tinignan ko, grain can be stored, pwedeng ilagay sa storage ng 8 to 12 years. Yun pala. Okay? Kaya nakapag-ipon talaga sila Joseph sa magandang kondisyon ng storage ng sapat hanggang 7 taon o higit pa. Sabi ng Bible, higit pa. Okay? Grain was so important during those days that it was even used as money. Ginagamit din bilang pera, yung grain. Ganun siya ka-importante ng panahon na yan. God has willed. Papasok na tayo sa sunod na episode. God has willed this famine to happen on purpose. Yung lagi natin pinag-aaralan, hinayaan ng Lord na mangyari ang lahat ng ito. Okay? God did everything on purpose. Sinasadya niya. God willed this famine to happen on purpose. For what? For His ultimate purpose. Parang yung buhay mo, kapatid, may hinahayaan niyang dumanas ka niyan on purpose. Kasi meron siyang ultimate na layunin sa'yo. Para hindi mo ma-miss yung talagang tampok na regalo na ibibigay niya sa'yo sa future. Okay? God has willed this promise to happen on purpose for His ultimate purpose. Okay, kaya babasahin natin mga kapatid, Genesis chapter 42, verse 1 to 24. And then i-expose natin habang binabasa natin kung ano yung nais ipakita ng Lord sa ating mga kapatid. So, ang title po natin ngayon is Retribution for Sin. Okay? Retribution for Sin. Again, young people, ilang taon si Joseph dito? 39 years old. 39 years old na siya nung muli niyang makikita ang kanyang mga kapatid. Ilang taon siya nung ibinenta siya? 17. Hindi siya nakita ng kanyang mga kapatid hanggang hindi siya nag-edad ng 39 years old. So halos hindi nila kilala si Joseph. Pero si Joseph, kilala sila. Gwapong-gwapo si Joseph dito. Gwapo na siya dati, pero dahil namumuhay siya sa karangyaan, ibang-iba ang itsura ni Joseph. Mas gwapong-gwapo na siya, hindi siya makilala ng kanyang mga kapatid. Dahil dinala siya ng Lord sa prominence. 39 years old. That makes how many years before sila makita? 39 minus 17, 22 long years bago sila magkita ng kanyang mga kapatid. Ito na po yung istorya. Isa-isahin natin. Genesis chapter 42, verses 1 to 24. When Jacob learned that there was grain in Egypt, if there was grain in Egypt, he said to his sons, "Why do you just keep on looking at each other?" He continued, "I have heard that there is grain in Egypt. Go down there and buy some for us so that we may live and not die." Anong pinagtitingin-tingin na nyo dyan? Mamatay na tayo sa gutom. Sabi ni Jacob sa kanyang mga kapatid. Ilan silang mga magkakapatid na nandun, na iniwan ni Joseph, na mga lalaki? 11. Okay?
Tingin-tinginan sila. Wala silang magawa eh. Because they are totally dependent sa natural gift ng panahon para makapag-produce sila ng crop. At ngayon, 2 taon na hindi sila binibigyan ng magandang weather. Kaya wala silang naani. Ubus na ang kanilang reserve ng mga anak ni Joseph. Kaya sabi ni Jacob, tatanga lang tayo dito lahat. Magtitinginan kayo. Anong makukuha niyo sa pagtitinginan niyo sa isa't isa? Pumunta kayo doon sa Egypt, narinig ko, mayroong pagkain sa Egypt. God has done that on purpose. Sinong nasa Egypt na may hawak ng pagkain? Si Joseph. Okay? I have heard that there is grain in Egypt. Go down there and buy some for us so that we may live and not die. Verse 3, then 10 of Joseph's brothers went down to buy grain from Egypt. But Jacob did not send Benjamin, Joseph's brother, with the others, because he was afraid that harm might come to him. Bakit kinakaya tingatan ni Jacob si Benjamin? Bakit sinugo lang niya yung 10 lang, iniwan niya si Benjamin? Because Benjamin was the younger brother of Joseph. Okay? Full brother of Joseph. Iisang nanay at iisang tatay. Kaya nung mawala si Joseph, akala ni Jacob, patay na si Joseph, si na ang naging favorite. Sumunod na favorite. Si Benjamin. Jacob did not send Benjamin, Joseph's brother, full brother of Joseph, with the others, because Jacob was afraid that harm might come to him. Mamaya magugulat kayo. Bakit niya binibaby si Benjamin? Pero makikita ni mamaya ilang taon na si Benjamin. Okay? So, verse 5. So Israel's sons were among those who went to buy grain. For the famine was in the land of Canaan also. Verse 6. Now Joseph was the governor of the land. Okay? The one who sold grain to all its people. Joseph was the governor of the land. So 22 years ago, when Jacob was 17, he was young, he was helpless from the bullying and powerful hands of his big brothers. So baybayan nyo tignan nyo kung paano itin-turn around ng Lord ang istorya. So 22 years ago, Joseph was 17. Helpless, young, bata pa, walang kaya sa malalakas at ano yung bully sa Tagalog? Mapang-alipusta, mapang-asar, mapang-aliping mga kamay ng kanyang mga kuya. Wala siyang kaya. Pero ang kanyang mga kuya, dahil sila yung mga malalakas at may kakayanan, nabubuli nila si Joseph. That was 22 years ago. But the status quo, the situation has changed now. Okay? Matututo tayo dito. The status quo has changed now. Joseph now is powerful and in full control of the situation. Sino si Joseph? The governor of all Egypt. The governor of the land. He is in full control of the situation. And his brothers now, yung dating malalakas at mga bullying brother, his brothers now were helpless and vulnerable. Nagkapalit ng kanilang posisyon. Pero tandaan natin, 22 long years had passed. Ganun katagal. Pero kayang baguhin ng Lord yon. Kasi siyang may hawak ng istorya ng sangkatauhan.
Okay? So, anong ibig sabihin? Anong matututunan natin doon, mga kapatid? Sa ngayon, kung ikaw yung nandun sa authority, nandun ka sa kapangyarihan, nandun ka sa kakayanan, piling mo ikaw ang makapangyayari. Pag nandun ka ngayon sa posisyon na yun, kapatid, don't look down on people. Because you do not hold your life and you do not know the future. Huwag kang masyadong magiging mayabang at mga alipusta at mag-look down. Mamalitin ang iyong kapwa. Kahit nakikita mo silang walang kaya sa ngayon. Huwag mo silang ilulok down. Bakit? Kasi hindi ikaw ang may hawak ng buhay mo at ng buhay nila at ng future ng bawat isa. Kagaya na nakikita natin dito. Respect everyone. Kahit na nakikita natin mga bata dito na kumakanta kanila, huwag natin silang aalipustahin, huwag natin silang i-disrespect. Respect everyone. Even those young people who are under your supervision today, do not exploit them. Because you don't know who they will become in the future. Malay mo yung bata dito na walang alam pag anong-ganon, magiging mayor pala ng Orion, kung taga-Orion sila. Hindi natin alam. Malay mo yung uubo-ubo at tumutulo yung uhog, yung sipon, ay isang araw ay magiging gobernador ng Bataan. Hindi natin alam. You do not know who they will become in the future, and you will not like the situation. Kagaya ng mga kapatid ni Joseph. You will not like the situation when the status quo has changed or will change, mga kapatid, in the future. Kung inalipusta mo sila noon at natandaan ka nila, inano ko niyan, niloko ko niyan in-exploit ako niyan ni pastor gantong ginawa niya sa akin At natandaan nila, kapatid, hindi mo magugustuhan ang sitwasyon mo sa future kapag baliktad na ang kalagayan mo. Kagaya ng matutunghayan natin dito sa mga kapatid ni Joseph. Nakita natin nagtiis si Joseph, yes. Okay lang, nagtiis si Joseph. But God is faithful according to His purposes and plans. Hindi niya babaguhin ang future. Darating at darating ang panahon mo, kapatid. At pag dumating ang panahon mo, maiintindihan ng bawat isa kung ano ang kalalagayan nila. Okay? You don't, okay? In the future, if you exploit and bully those people. Okay, in verse 7. As soon as Joseph saw his brothers, verse 7, he recognized them. But he pretended to be a stranger and spoke harshly to them. Okay? Ito yung sinasabi ko. Dahil hindi na nila kilala si Joseph. Ibang-iba na itsura ni Joseph. Egyptian ang dating niya Sanipat, ano pangalan niya? Sanipat Paneah. Okay. Young people lang. Egyptian si Joseph. Hindi siya tinatawag na Joseph. May mga dumarating, hindi siya tinatawag na Sanipat Paneah, ang tawag sa kanya. So, hindi siya nakikilala. As soon as Joseph saw his brothers, he recognized them, but he pretended to be a stranger to them and spoke harshly to them. Ano si Joseph ngayon? Where do you come from? Saan kayo nang galing? Ang kanya ng mga kapatid na dating binubuli siya. Ganyan na ngayon. Tandaan niyo, may panaginip si Joseph. Okay? Remember that, may panaginip si Joseph. Where do you come from? He asked. From the land of Canaan. Sabi ng mga kapatid, they replied, to buy food. Bibili po kami, nagugutom kami. Bibili po kami kapag kain. And then verse 8.
although Joseph recognized his brothers, they did not recognize him. 9, then he remembered his dream. Ano yung dream ni Joseph? 11 stars will bow down to him. 11 stars, ay tawag nito, yung uhay ay magbabaw sa kanya pala, hindi stars. Will bow down to him. And then 9, then he remembered his dreams about them and said to them, "You are spies." Ipe-press ni Joseph ang kanyang mga kapatid. "You are spies." Ano yung spies? Mga espiya kayo. Sabi ni Joseph, "You are spies. You have come to see where our land is unprotected." "No, my Lord." Nangangatog na ngayon ang kanyang mga kapatid. "No, my Lord," they answered. "Your servants have come to buy food. We are all the sons of one man. Your servants are honest men, not spies." So, dito na naman magsisimula ang lalong pagpapres ni Joseph. Because his brothers said that we are honest men. Honest ba talaga sila? Honest ba talaga sila? Hindi. So, lalong ipapres ni Joseph. Your servants are honest men, not spies. Sabi ni Joseph readily, "No!" Because they are not honest. Sabi ni Joseph, "No!" He said to them, "You have come to see where our land is unprotected." But they replied, Your servants were 12 brothers, the son of one man, who lives in the land of Canaan. The youngest is now with our father." Sino yung youngest? Benjamin, the full brother of Joseph. "The youngest is now with our father, and one is no more." Sino yung sinasabi lang, "One is no more"? Si Joseph. Narinig ko ni Joseph dahil siya ang kausap nila. Naniniwala yung 10 niyang kapatid na si Joseph ay patay na. Dahil di na sila nakikita for 22 years. So naniniwala ang kanyang mga kapatid na siya ay patay na. Joseph could have revealed his identity at once, but he opted not to reveal himself to them yet. He wanted to know, inaalam pa ni Joseph, what happened to them, what happened to his father, to his full brother Benjamin. And he wanted to know if his brothers had changed now, kung nagbago na sila. Kaya, i-interrogate muna ni Joseph sila. Titingnan niya, kung nagbago na ba itong mga lukong to. Parang ganon. Had changed for years, over the years. Joseph tested them and asked them some questions to find out. One is no more, sabi dito. The one is no more. They really thought that Joseph will not survive the sufferings they inflicted upon him. They thought that Joseph will die. Mamamatay siya sa kalungkutan at sa pagdurusa dahil pinagbili nila siya bilang alipin. Imagine kasi si Joseph, for 17 years, namuhay siya sa pag-aaruga ng kanyang amang si Jacob. Okay, hindi siya nahihirapan. Binigyan niya siya ng yung robe na kaiba sa lahat. Iniingat-ingatan ni Jacob si Joseph. So, his brothers thought that Joseph will not survive yung kalungkutan at yung sufferings na susuungin niya kapag naibenta na niya siya sa Egypt. Okay? Originally nga, dapat papatayin nila si Joseph. He will die in loneliness and agony. And then verse 14, Joseph said to them, "It is just as I told you, you are spies." 15. "And this is how you will be tested." Para patunayan nyo na hindi kayo mga spies, ganitong gagawin natin. "As surely as Pharaoh lives, you will not leave this place unless your younger or your youngest brothers, your youngest
a brother comes here. Verse 15, youngest brother. Did Joseph and Benjamin, ang tanong, been together and knew each other before Joseph was sold to Egypt? Ang tanong, magkakilala na ba talaga yung magkapatid na Joseph at Benjamin? Ayan ha, pag hindi nyo kasi tinitingnan yung mga detalye, yung context, hindi nyo makikita, nag-meet na ba talaga? Nakapaglaro ba sila? Tawag dito? Itong magkapatid ba na ito, magkakilala na at nagkaroon na ng maraming panahon sa isa't isa? Ano sa tingin niyo mga kapatid? Si Joseph at si Benjamin ay magkakilala na. Ito ang kasagutan mga kapatid. Sabi ni Joseph kasi, papaniwalaan ko kayo kung maisasama niyo dito ang pinakabata niyong kapatid. So did Joseph and Benjamin been together and knew each other before Joseph was sold to Egypt? The answer is yes. Ilang taon si Joseph ngayon? 39. Makikita nyo pag nagpapatuloy tayo sa mga susunod, nung makarating si Benjamin sa Egypt, kasama na kanyang ama, of course, nung makarating na siya. Si Benjamin ay 32 years old na. Okay? 39 si Joseph, si Benjamin ay 32. So ilang age lang ang gap nila? 7 years. Ilang taon binenta si Joseph? 17. That makes Benjamin, how old? 10 years old. So magkakilala sila. Naglalaro sila, mahal nila isa't isa. Full brother silang dalawa. So kilala ni Benjamin si Joseph, kilala ni Joseph si Benjamin. Sapagkat 10 taon na si Benjamin nung mawala sa piling nila si Joseph. Okay? Joseph was 17 and Benjamin was 10 when their brother sold Joseph to slavery. The brothers were reunited after 22 years when Joseph was 39 and Benjamin was 32. And then, verse 16, send one of your number to get your brother. The rest, you will be kept in prison, so that your words may be tested to see if you are telling the truth. If you are not, then as surely as Pharaoh lives, you are spies. Teka, mag-isip ka, bakit nanunumpa si Joseph? Hindi sa pangalan ng Diyos at sa pangalan ni Pharaoh. Ibig bang sabihin ito, hindi naniniwala si Joseph sa Diyos? Bakit lagi niya sinasabi, as surely as Pharaoh lives? Okay, kanino galing ang kapangyarihan ni Joseph? Of course, sa Diyos. Pero sino nagbigay sa kanya dito sa lupa? Ang Pharaoh. Ngayon, si Joseph ay Egyptian citizen. At naririnig siya ng mga Egyptians pag nagsasalita siya. Ang Pharaoh, mga kapatid, ay itinuturing nila na hindi lang tao, kundi Diyos din na sinasamba sa panahon nila. So, Joseph protected that identity. Kasi mamaya, makikita niyo, magsasabi din siya na may takot siya sa Diyos. Pag sila na lang. Pero pagkaharap ng mga Egyptians, ang laging sinasabi ni Joseph, as surely as Pharaoh lives. Hindi as surely as the Lord lives. As surely as Pharaoh lives. Kasi yun ang dapat marinig ng mga Egyptians na under ng authority ni Joseph. Okay, as surely as Pharaoh lives, you are spies. 17. And he put them all in custody for 3 days. How many days? 3 days. Ito na nung verse 18. On the 3rd day, 3 araw na silang nakakulong doon. Ayaw kasi lang pumayag na dali nila doon si Benjamin, kaya nakakulong sila doon. Nahayaan sila ni Joseph. Pero alam ni Joseph, sa loob ng 3 araw, maaaring wala na rin kakainin ang kanyang mga magulang na naiwan. That's why on 3rd day, sabi dito, verse 18, on the 3rd day, Joseph said to them,
Do this, and you will live. For I fear God. May takot ako sa Diyos. If you are honest man, 19, let one of your brothers stay here in prison, while the rest of you go and take grain back for your starving household. Alam ni Joseph na nagugutom na yung naiwan doon kasi 3 araw lang na-confine ang kanyang mga kapatid doon sa Egypt. Kaya pinabayaan niya. And then 20, but you must bring your youngest brother to me, so that your words may be verified and that you may not die. This they proceeded to do. Kasi isa na lang may iwan doon. At wala na silang, imagine niyo, wala nang option ng kanyang mga kapatid. Dahil inipit na sila ni Joseph. Na kay Joseph ang wisdom. Alam niya, 3 araw, mamamatay na rin sila lahat sa gutom. Mamamatay na rin sa gutom ang kanilang mga magulang at ang kanilang mga anak na iniwan doon. So wala silang choice. Hindi na sila makakapaglaban. Pumayag sila sa deal ni Joseph. Okay? Iwanan natin ang isa dito. Lumarga na kayo. Dala na kayo ng pagkain. Mamamatay na yung mga kapatid nyo. Pero papakawalan ko lang isang to. Maniniwala lang ako sa mga istorya nyo kung madadala nyo sa akin ang inyong nakababatang kapatid. But they have no choice. Kahit sila'y press na sa kanilang pag-aalala, sumunod sila kay Joseph. Verse 21. Ito na yung sisihan nila. They said to one another. Alam pa nila, sariwa pa sa kanila yung kanilang kasalanan. Ito yung pinag-uusapan natin mga kapatid. Huwag mong babasta-bastahin ang kasalanan mo because your sin and the consequences of your sin will hunt you. Kahit matagal na panahon pa yan. Para ipakita sa iyo ng Lord na hindi siya nakikipaglukuhan sa iyo. At bibisitahin ka niya dahil sa ginawa mong kasalanan. Okay? Kaya hindi tayo nakikipaglukuhan sa Lord. 22 years. Very vivid pa sa kanyang mga kapatid ang kanilang ginawa. At alam nila na nagkakaganito sila ngayon dahil may ginawa silang kamalian, kasalanan. They said to one another, surely we are being punished because of our brother. We saw how distressed he was when he pleaded with us for his life. But we would not listen. That's why this distress has come upon us. Nag-uusap-usap sila. At ang nasa isip nila, si Joseph, nung 17 years old pa lang si Joseph. At nag-uusap sila sa Hebreo. At naririnig sila ni Joseph, hindi nila alam na naiintindihan ni Joseph ang pinag-uusapan nila. Yan ang senaryo. Sabi na, nangyayari sa atin to kasi may ginawa tayo sa kanya noon. Hindi natin inisip ang ating kapatid. Pinagbenta natin siya kahit humihingi siya ng awa sa atin. Kahit heartbroken siya, nakikita natin, hindi tayo nakinig sa kanya. Kahit sinasabi niya, Kuya, huwag niyo ako ibenta. Kuya, wag. Kahit nang makaawa siya, we did not listen to him. That's why this distress is upon us today. Nangyayari sa atin ito as a consequence of as a punishment of what we did to him. Reuben replied, sino lang yung hindi pumapayag noon, pero wala siyang lakas para pigilan ang kanyang mga kapatid, young people? Reuben. Consistent ang Bible, si Reuben. Kaya si Reuben, kahit accomplished pa rin siya, meron siyang parang kayabangan na magsalita. Kumayo si Reuben sinabi, didn't I tell you not to sin against the boy? But you wouldn't listen. Now we must give an accounting for his blood. Di ba sinabi ko sa inyo noon? Na huwag nating pasakitan ng ating kapatid. Sinabi ko sa inyo noon, ayaw niyong makinig. Ngayon,
pagbabayaran natin ang kanyang dugo. Kasi alam nila, patay na si Joseph. And Joseph heard all this conversation. Naririnig niya. Sasalita sila sa Hebrew. Akala nila Egyptian yung kaharap nila. Anong nangyari kay Joseph? Verse 23. Malapit na tayo mag-end. They did not realize that Joseph could understand them. Nila alam na naiintindihan sila ni Joseph. Since he was using an interpreter. Dahil naaalala ni Joseph ang pangyayari at nakikita niya ang distress sa kanyang mga kapatid. Dahil nakikita niya ang kanyang mga kapatid, he turned away from them and began to weep. Naunawaan na, talikod siya, umalis na siya, nag-iiyak siya, naghahagulgol siya. He began to weep. But then turned back and spoke to them again. He had Simeon taken from them and bound before their eyes. Sino si Simeon? Pangilang kapatid si Simeon yung people? Pangalawa. Simeon had taken from them and bound before their eyes. Okay. Joseph wept. Bakit umiyak si Joseph? Umiyak ba si Joseph kasi naalala niya yung kaawa-awa niyang kalagayan? Yun bang dahilan? Umiiyak ba si Joseph nung naririnig niya ang kanyang mga kapatid dahil naalala niya ang kalapastangan ng ginawa sa kanya? Hindi na, mga kapatid. Hindi na umiiyak si Joseph dahil sa kanyang kalagayan. Nung ipinanganak si Manase, ano sabi doon? Binigay ka sa akin ng Lord at nakalimutan ko na all my afflictions, all my sufferings when you came to this world. When God gave you to me, sabi ni Joseph, nakalimutan ko na ang aking household and all my sufferings. Sinang ibig sabihin ng Manase. Bakit umiyak si Joseph na yan? Because he had to be strong in front of them. Because Joseph knew everything now. Meron siyang wisdom. Alam niya kung anong tinatrabaho ng Lord. Malinaw na yun kay Joseph. Joseph was crying dahil awang-awa na siya sa kanyang mga kapatid na hindi nauunawaan ang nangyayari at ngayon ay nagdurusa sila sa kasalanan ginawa nila. Joseph was crying. And naawa siya. Kasi alam niya yung ganong suffering. Alam niya yung ganong feeling, karanasan. At kinakaawaan niya sila. Tears fallen, not because of self-pity, but not because of the history, not because he suffered in the past. No, 22 years has passed. 22 years na. At siyang na taon na nagtatamasa ng napakainam na kalagayan si Joseph sa kanyang buhay. Hindi na siya naiiyak dahil naghirap siya. Hindi na. Naiiyak siya dahil ang kanyang mga kapatid ay nandun pa sa ganong kalagayan na baliktad na ang pangyayari. Tears has fallen in Joseph's eyes, not because of self-pity, but because he pitied his brothers. Because Joseph now already knew God's plan. Alam na ni Joseph ngayon kung ano ang plano ng Diyos at unti-unti na niyang i-reveal ito sa kanyang mga kapatid. Pero hindi pwedeng i-short circuit ni Joseph ang mga pangyayari. Hindi niya pwedeng unahan ang Diyos sa mga pangyayari. Kaya uunti-untiin ni Joseph ang istorya hanggang sa dumating sa lubusang pagkaunawa ang kanyang mga kapatid. Kaya isa-isayin natin yan sa mga susunod natin pag-aaralan. Ngayon, ano yung nakukuha natin mga kapatid? Ano yung ating nakuha dito sa istorya ng Genesis chapter 42 verse 1 to 24? Itong aral sa atin na binibigay ng Lord, mga kapatid. Okay. Do not
succumb to loneliness. Ano yung other term ng succumb? Huwag kang magpapa-overcome o huwag kang magpapatalo. Huwag kang magpapahinuhod. Do not succumb to loneliness and self-pity when the world is looking down on you today. Huwag mong hahayaan, kapatid, na malugmok ka na sa kalungkutan at sa pagkaawa sa sarili sa mga dinaranas mong pagdurusa at kahirapan sa panahon na ito. Kung pinaniniwalaan mo ikaw ay isang anak ng Diyos, ikaw ay isang mananampalataya. Do not succumb to loneliness and self-pity. Kung tinitignan ka ng sangkatauhan, ng sanlibutan na nakakaawa, for some divine reasons, God may be allowing what seemed to be unjust situation in your life for a greater future. Kagaya ng kay Joseph. So, my dear brethren, do not fret. Only trust God. Lilipas ang lahat ng yan. Magtiwala ka sa Diyos, nang Diyos ay naghanda sa iyo ng magandang bukas. At hindi na niya ito iuurong sa iyo. Okay? Papurihan po natin at pasalamatan ang ating Diyos. Magpasalamat po tayo sa Kanya. Tayo po.